Isang araw, ang pagsunod mo sa Panginoon ay alam mo makakabuti sa iyo. Yung blessed hope ay mangyari sa atin, that we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So, be determined not to entertain unpurified thoughts. Kontrolin mo ang isip mo. Isip ng tao kung malikot talaga yan eh. Babae at lalaki, pare-pareho lang yan. Malikot ang isip ng tao. Kaya kailangan maingatan ang ating isip. Siya na may kontrol sa isip niya, makukontrol niya ang mata niya. Makukontrol niya ang tenga niya, makukontrol niya ang kamay niya, makukontrol niya ang kanyang paa, makukontrol niya ang katawan niya pag may kontrol siya sa isip niya. Pag may nakita ka ng bagay na alamot ang tinignan mo, magkakasala ka, ilahin mo ang ulo mo na huwag tumingin doon sa lugar niya. Be determined not to speak evil, not to hear evil, not to see evil. Narinig niyo po ako? Be determined not to speak evil, not to hear evil, not to see evil. In other words, gusto ng Panginoon, purified tayo. Be honest. Magiging sa gawain ng Panginoon, be honest. If you are not giving your tithes, be honest. Give your tithes to the Lord. That is dishonesty. Pag sinabi mo, Pastor, kasama ba yun sa qualification? Ano sa paningin mo? Ikaw na lang mag-desisyon kung yan ay kasama sa qualification. But I tell you, dishonesty is a blemish. Naniniwala kayo sa akin? Dishonesty is a blemish. Kaya kung hindi ka nagka-tithes, start giving your tithes. Amen. Ba't hindi ka nag-i-amen? Gusto kong makita yung kamay ng mga tao nagka-tithes. Lahat pala kayo nagka-tithes dito. Palakpakan ng Panginoon. So God wants us to walk uprightly. Malinis na buhay. Amen. Pero, mga kapatid, alam din natin, marami sa atin gustong lumakad sa isang maayos na buhay. Pero hirap tayo. Bakit hirap tayo? Siguro baka mayroong puwersa kung minsan na nagpapahirap sa atin. Hindi natin mapigilan ang ating mga sarili na gumawa ng mga bagay na mali. Sa oras na ito, I will end here. Lalapit tayo sa Panginoon. At ating paniwalaan, may gagawin ng Panginoon sa ating kagitaan. Huwag kang mahiya kung may mga struggles ka. Huwag kang mahiya kung may mga bagay na dapat ayusin sa iyo. Kung gusto mong lumaya, mayroon kang rebellious spirit. Mayroon kang bibig na hindi mo mapigilan magsalita ng hindi maganda laban sa iyong kapwa o laban sa iyong kapwa manggagawa. Ang kaisipan mo ay wala kang control sa kaisipan mo. Ang mga ginagawa mo ay mga bagay na alam mo ay mali, ngunit patuloy mong ginagawa. Addicted ka sa isang bagay na you know it's wrong. I don't have to say what it is, but you know it. Alam mo may problema, area na yan ng buhay mo. As we stand before the presence of God this noon, let's believe for the mighty hand of the Spirit of the Lord to touch you, to touch every one of us who are here. Remember, nakataya po dito ay ang pagpasok mo sa area ng Diyos. Kung hindi maiayos yan ngayon, baka yan ang gamitin ng kaaway pagdating ng panahon na hindi ka makapasok. Sayang naman ang paglilingkod. Sayang naman ang pagpapagal mo kung maiiwan ka lang naman pala rito at alam mo kung anong mangyayari, kung anong kahirap ang dadaanan ng isang tao na maiiwan mo dito.
Definitely po, hindi tayo papasok sa Great Tribulation period. Naniwala po tayo na tayo ay mga pre-trib people. Bago mag-tribulation, dadalhin tayo ng Panginoon sa kanyang karyan. But if you don't meet the qualification, papasok ka sa Great Tribulation period, alam mo kung gano'ng kahirap. Tayo pong lahat ay ito. And if you sense in your spirit that He is already here, come forward. Let's believe may gagawin ng Panginoon sa iyo. And as we worship the Lord, make yourself right with God. Hingan mo ng tawad sa Panginoon ano man ang dapat ayusin sa buhay. At sa paghingi mo ng tawad sa Panginoon, be determined tumalikod sa bagay na hindi tama. Kung mayroon kang unforgiveness, may mga sama ka ng loob, bitawan mo. Kung pwede mong puntahan ng tao at yakapin mo siya. Kung alam mo na mayroong pwersa na kung saan higit sa iyong kapangyarihan, na hindi ka makaalpas sa iyong kalagayan sapagkat matindi ang pwersa na ito na kung saan ay umahawak sa iyo. Kaya patuloy kang gumagawa ng mga bagay na kung saan ay mali. Pupunta ka rito mamaya sa harapan. Pag nandito na ang presence ng Panginoon, something good is going to happen here. God is able to set you free from the bondage of the enemy. This is the very purpose why the Lord came in this life, to break the bondage of slavery over the lives of God's people. I long to be the bride that you're returning for, to rest in darkness, riding in the free. I have Lord the love that I am going to, 'cause you're the one who means everything to me. To be the bride that you're returning for, blessed God is my maker.